Nagpapahayag ang aming mga labi ng inyong kabutihan, ng inyong katapatan sa aming buhay. Sa lahat ng panahon, hindi po kayo nagbabago at hindi po kayo nagkukulang para sa aming mga pangangailangan. Ito ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami laging nag-aalay, nagbabalik ng papurit, pagsambat, pasasalamat, dahil kayo po ang Diyos na nararapat tumanggap ng lahat ng ito. Pagpalaan niyo muli ang aming pagtitipon, Panginoon. Manguna po kayo at samahan niyo po kami ng inyong Espiritu na kayo po ang mangusap at magturo sa bawat isa sa amin, nang sa ganun maunawaan po namin ang mga salita ninyo na nais ninyong ipahatid sa amin. At kung ano man po ang nakikita ninyo hindi kaaya-aya sa inyong harapan, hugasan niyo po kami linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. At kami po ay paging dapatin ninyo sa inyong mga salita, Panginoon. At dalangin po namin na turuan niyo po kami sa pamagitan ng pananampalatayang nakalulugod sa inyo, Panginoon. Sapagkat sinabi na ng Hebreo 11 verse 6, we cannot please God without faith. At kaya, Panginoon, sa sandaling ito, na anuman po ang aming mga prayers o kahilingan o pangangailangan, nananalig kami by faith, kayo po ang Diyos na sumasagot at tumutugon. Kaya sa inyo namin lahat ito binabalik ng may pagpupulit pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago tayo magsiupo, let us read the word of the Lord sa Hebrews chapter 11 verse 4. Hebreo chapter 11 verse 4. One verse lang po ang ating babasahin sa English at saka sa Tagalog. Ganito ang sinasabi. It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gifts. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Purihin natin muli ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. Hallelujah. May isikat, mga kapatid. Puno po tayo. Hallelujah. At as I have said in the last meeting, nang tayo po ay nagtalakay ng about the biblical meaning of faith. No? Dahil ang binasa po natin doon ay Hebreo. Sa aklat po ng Hebreo, ay doon na po na makikita yung sa buong chapter 11, ay dyan po natin mapapansin, makikita po yung tinatawag na Hall of Faith.
o ika nga ay mga heroes of faith. Mga bayani po sila ng pananampalataya na lahat itong mga taong ito na nanalig sa Diyos ay naitala po sila sa Hebreo chapter 11 bilang mga mananampalatayang nagtagumpay. Not because they have, sila po ay mayaman, mahusay, matalino, magaling, hindi. They were all ordinary people and become an extraordinary people because of faith in God. At yan po, ang uunahin natin dito ay, marami po ito ha, marami po itong characters dito, ang uunahin lang natin si Abel. Bakit kaya hindi nag-start kay Adan at Eban ang lahat ng mga bayani, mga mananampalataya noon na naging successful? Bakit hindi nag-start kay Adan at Eva? Kasi po sina Adan at Eva ay bumagsak po ang kanilang pananampalataya at doon po nagsimula yung pananampalataya na kalulugod sa Diyos ay doon po nag-start kay Abel. So let us start. Ito pong ating pag-aaralan is Abel's faith pleasing to God. Maraming klase ng pananampalataya sa Bible, pero hindi types of faith or kinds of faith ang pag-aaralan natin. But ang pag-aaralan natin is first the character of the whole of faith is Abel. Maraming pananampalataya sa Bible, pero iilan lang ang mga pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao nakakaya niyang abutin yung nakalulugod sa Diyos. Just like us, kaya rin nating abutin yung nakakatuwa, nakakasiya, nakakapagpataba ng puso sa parents natin o sa kapwa natin. Diba? Pag sinabi mong pleasing, ang ibig sabihin nun, maganda sa mata, maganda sa tenga, at maganda sa pakiramdam, and that is pleasing. Okay? Hindi annoying, hindi yung nakakabuisit, nakakainit ng ulo, nakakawala sa mood, no? Ang ibig sabihin ng pleasing, anything that is acceptable in your eyes. Ganyan din ang Diyos, mayroon ding mga bagay na nakalulugod sa Diyos. At isa sa nakalulugod sa Diyos, yung pananampalataya natin. Pero, yung pananampalataya na merong character, merong substance, merong attitude. Okay? At yan pong kunin natin sa buhay ni Abel. Abel's faith pleasing to God. First and foremost na makikita natin dito, si Abel ay nag-start sa pananampalataya at ang unang karakter dito ay si Abel. Pananampalataya na nagustuhan, na naging approve sa Panginoon. Baybayin natin ito para maunawaan natin ang buhay ni Abel kung paano siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Genesis 4 muna, verse 1 and 2. Now Adam knew Eve his wife. Naging asawa nga ni Adan si Eva, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Sabi niya, nakamtan ko ang isang lalaki mula sa Panginoon. Sino yon? Si Cain. Ibig sabihin, panganay siya. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Itong dalawang magkapatid na ito ay pinanganak ni Eva. Cain ang pinangalan sa panganay, Abel. Tapos ang trabaho nilang dalawa, si Abel ay tagapag-alaga ng tupa. Shepherd siya. Si Cain naman ay farmer. Magsasaka siya. So, ganun ang kanilang trabaho. Ang salitang Cain is sa Bible, ang ibig sabihin niyan, acquired. Acquired, na ano ba ang ibig sabihin na acquired? Na nakamtan mo, na nakuha mo. Ibig sabihin na napasayo, na-acquired mo. Yun ang ibig sabihin nan. That baby boy, Cain, was looked upon as a gift from God. Sabi ni Eva, at ngayon ako ay nagkamit ng isang anak na lalaki, kaya tinawag niyang Cain kasi na-acquired niya yun. At ang ibig sabihin naman ng Abel means vanity or favor. Pag sinabing vanity, yung walang kabuluhan.
Abel means walang kabuluhan, useless, nothing, vanity, vapor. Pag sinabing vapor, singaw. Yung nag-evaporate, singaw. Parang, alam niyo na, parang sumulpot lang dyan, parang singaw, parang ganun ang ibig sabihin ng pangalang Abel. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Ibig sabihin, parang singaw lang siya. Nagpapakita ito ng utility of life apart from God. Yung kawalang kabuluhan ng buhay na hiwalay sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pangalang Abel. At itong parents na ito ay nang magkasala sina Adan at Eva, ay tinuro nila sa kanilang mga anak kung paano ang kalugod-lugod sa Diyos. Kasi silang dalawa mismo, bumagsak, nagkasala sila, hindi sila naging kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Nang magkasala sila, nagsisihan pa silang dalawa eh. Kasi ito kasing babaeng binigay mo eh. Sabi naman ng babae, ito naman kasing ahas na tinukso ako eh. Sabi na naman ng ahas, ito naman kasing wala na siyang maturuan. So, ganun po ang nangyari mga kapatid. Ang chapter 4 na binasa natin is the first recorded na kung saan unang recorded sa Bible na kung saan ay nagkaroon ng tinatawag ng pag-ahandog, pag-aalay o pagsamba. So, noong pa man ay nag-e-exist na ang worship, pag-o-offer. Kasi sabi doon ng chapter 4, in the course of time, sabi ng verse 1, ay si Cain at Abel ay naghandog sa Diyos. O, di ba? Yun po ang ibig sabihin nun. So, nung panahon na yon, nagdala sila ng kanilang alay handog sa Panginoon. Ay, ibig sabihin, kung sina Abel, si Cain at Abel ay naghandog, nag-alay sa Diyos, ibig sabihin, tinuruan sila ng kanilang parents, this is how you come to the presence, to come to worship, and to offer God. So, tinuruan sila ng kanilang parents paano mag-approach sa harapan ng Diyos o mag-alay at maghandog. And then, sabi po doon sa binasa natin is, ang handog ni Cain ay hindi kinalugdan ng Diyos. At kinalugdan niya ang alay ni Abel. That's the question. Now, why God was pleased with Abel's faith and offering? Bakit ba nalugod ang Diyos sa handog ni Abel at hindi niya tinanggap yung handog ni Cain? Samantalang pareho naman silang naghandog. Okay, aalamin po natin yan. The first thing is, sabi ng Hebrews 11 verse 4, balikan natin yung binuksan natin unang teksto. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. Mas mainam daw ang hinandog, inalay ni Abel kaysa sa kanyang kapatid, kuya na si Cain. And by faith, he was commended. Dahil doon sa pananampalataya na yon, imagine, di ba, 2 times binanggit yung salitang faith. By faith of Abel, mas mainam daw ang handog niya kay Cain, tapos karugtong, after period, by faith, he was commended as a righteous. Siya po ay kinalugdan ng Diyos na matuwid. And when God spoke well of His offerings, nang magsalita ang Diyos sa kanyang alay, handog, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, and Abel still speak even though he is dead. Kasi, pinatay kasi siya ng kanyang kuya na si Abel. Niyaya siya na masyal silang dalawa. Abel, sama ka, masyal tayo. After na mangyari, hindi kinalugdan yung alay ni Cain, nainis siya, nagalit siya, nagkaroon siya ng jealous, hatred, anger kay Cain. Kay Abel, sa kapatid niyang bunso, kasi hindi siya kinalugdan ng Diyos. Now, look at that kind of attitude. No? Ibig sabihin, hindi siya marunong mag-repent, hindi siya marunong mag-change, hindi siya marunong magbalik o ayusin, di ba? Pag nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, binibigyan tayo ng Diyos ng chance na ayusin, baguhin, at mag-repent. Instead na baguhin niya yung kanyang attitude, character, sa kanyang pananampalataya rin sa Diyos, paglapit sa Diyos, gumawa siya ng isang plano, niyaya niya si Abel, kunyari mamamasyal sila. Habang nasa likuran siya ni Abel at naglalakad, kumuha siya ng pamukpok sa ulo at natumba si Abel at namatay.
Dumanak yung dugo ni Abel at ang sabi diyan sa verse 4, though Abel still speak, sabi, and by faith Abel still speaks even though he is dead. Patay na siya, pero yung pananampalataya niya, nangungusap pa rin, nagsasalita. Imagine, ano? Wala na siya, pero yung faith niya, nananatili pa rin, nagsasalita, nagwi-witness pa rin. Now, the first thing is, unahin natin is, why God pleased with Abel's faith and offering? Abel's faith was centered on obedience. First and foremost, in obedience. Kaya pala kinalugdan ng Diyos yung pananampalataya ni Abel kasi nakasentro lang dun sa pagsunod sa kanyang magulang at sa Diyos. Nga naman, di ba? Kahit sabihin natin, ang laki-laki ng faith mo, kung in your attitude, character, masuwayin ka naman, hindi pa rin matutuwa ang Diyos. Sa bahay nga, di ba? Yung anak natin kahit hindi maganda, hindi gwapo, pero masunurin sa'yo, parang sa'yo gwapo na rin at maganda, di ba? Yung anak mo, ang ganda, ang gwapo, ang tigas ng ulo, ang pangit-pangit tingnan. Di ba? Nakasender sa obedience. Sabi ng Genesis 3, verse 21, and the Lord God made clothing from animal skins for Adam and his wife. Ano ibig sabihin nito? Nang sina Adan ay nagkasala, nabuksan ang kanilang paningin sa masama. Nang makita nila ang itsura nila, gutubad na sila, sa kahiyaan ng kanilang ginawa, nagtago sila sa mga halamanan. At kumuha sila ng mga dahon na pangtabon sa kanilang masailang bahagi ng katawan. Sabi ng Diyos, asan kayo? Eto po, tatago kami. Bakit? Hindi alam ng Diyos at sinusubok sila ng Diyos kung aamin sila. Instead na umamin sila, nagturuan sila hanggang napunta dun sa ahas. Kawawang ahas, wala siyang maituro. Tinan niyo. Then, para sa kanilang shamefulness, sa kanilang kasalanan at kahiyaan na ginawa, Genesis 3:21, and the Lord God made clothing. Hindi kasi sila makalabas sa puno tatago sila. Hindi sila makalabas. Kaya ang ginawa ng Diyos, para makalabas sila at makalantad sila sa kanilang kahiyaan, pumatay ang Diyos ng isang hayop or lamb. At yung balat ng lamb ay ginawang tinahi ng Diyos at ginawa niyang damit ni Adan at Eva. Pag pumatay ka ng hayop, ibig sabihin, may dugo na dadanak. Dadanak. Diba? May dugo. Kasi papatayin mo, gagawin mong damit. Sa Bible pala, ang unang sastre, ang Diyos. Siya ang unang dressmaker. At palagay ko, yung damit ni na Adan at Eva, dahil Diyos ang nagtahi nun, palagay ko, ang ganda-ganda ng damit na yun kasi Diyos ang nagtahi Di ba? Palagay ko, napakagandang damit yun. Now, tinanin nyo ha. This implies, nagpapakita ito ng isang institution of animal sacrifice in the Old Testament. And God made clothing from animal skins. Na pinapakita dito sa atin nito na ang Diyos ay ang unang gumawa ng damit para pantakip sa kahiyaan nila sa pamagitan ng lamb, sa pamagitan ng animal, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, pinapatawad sila ng Diyos sa kanilang kasalanan, sa kanilang kahiyaan, sa pamamagitan ng animal skin. Yun ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, sila po ay pinatawad, tinanggap ng Diyos. Okay, sige. The sign of clothes of the animals na dumanak ng dugo na sila ay accepted ulit sa Panginoon. Now, this is how Abel's faith was. Abel followed the right way that God showed his parents how to please God. Eto na ngayon, naranasan ng mag-asawa
yung ginawa ng Diyos sa kanilang pantabon, sa kanilang kahiyaan, at sila ay tinanggap at pinatawad muli. Tinuro ngayon sa dalawang anak ko, anak ha, ganito ha, ganito diskarte, ganito ang tamang paraan. Pag dumating ang panahon na kayo ay lalapit sa Diyos, kayo ay sasamba, mag-aalay kayo, maghahandog kayo, kailangan doon sa animal sacrifice, yung may blood. You listen. Sinunod yun ni Abel. Yan ang pagkaano dyan eh. He followed the right way that God showed his parents how to please God. God did this to illustrate the principle of animal ng isang hayop na kailangang mamatay in order for the man to stand to approach in God's presence. Now, kung isipin ninyo, Brad, paano naman mag-aalay si Cain? Farmer siya, hindi naman siya shepherd, wala naman siyang alagang mga tupa. Listen. Kung tinuruan sila at sinabi ng magulang nila, ito ang kalugod-lugod sa Diyos, hindi kung farmer siya at wala siyang shepherd, pwede niyang ipalit yung mga papaya, mangga, buko, pakuan, melon, at dragon fruit. Diba kung may dragon fruit? Ben, sabi kasi ni Mama at ni Papa, through the blood of animal sacrifice, pwede ba palitan mo ito ng isang tupa mo dyan? Kasi hindi ito tatanggapin ng Diyos. Nakita ninyo? Matigas ang ulo niya, hindi siya marunong makinig. Hindi ko farmer siya, hindi siya pwede magpalit because of his pride, mga kapatid. Now, look at Abel. Abel, faith was humble. Pag obedient ka, hindi ka pwedeng maging humble. Kumakabit ang pagiging mababa, lowly, doon sa pagiging obedient. Mga kapatid, Abel's faith was humble. Bakit po? Bakit napaka-humble niya? Imagine, hindi niya pinakita na yung kanyang handog ay galing sa kanya. Ibig sabihin, pumili pa nga siya ng the best at walang spot, walang batik, walang kapintasan na tupa. Kaya kinalugdan siya ng Diyos, mga kapatid. Samantalang si Abel, ang inoffer niya ay yung galing sa kanyang pinagpawisan. Kasi pag farmer ka, magbubungkal ka, papawisan ka, magdidilig, pukultivate, mag-aalagaan mo, babantayan mo, magpapawis ka. Si Abel, hindi Nagbabantay lang siya ng kanyang tupa, mga kapatid, at nag-aalaga. Another one is, Abel's faith is, not only a humble, he was a reverent. Magkapita-pitagan, kagalang-galang ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Bakit po? Kasi, kung ang Diyos inalayan niya ng walang kapintasan, walang batik na tupa, ibig sabihin, alam niya na ang Diyos, ang kailangan ng Diyos, yung the best din. Nakakahiya naman kung lalapit ka sa Diyos, ang ibibigay mo sa Kanyang, ihahandog mong lakas, ihahandog mong tinig, ihahandog mong sarili mo, ano ka na, gutay-gutay ka na. Diba? Kaya nga, sa gawain ng Diyos, diba? Pag-a-attend ka, pumorma ka. Lalo na international to, tapos naka-FB live pa. Hindi naman ako sinasabi, pumorma kayo ng parang niyagit. Okay lang basta, yung maayos, diba? Kung kakanta ka, mag-worship ka, give the best. Just like Abel, he gave the best offering to the Lord. Ang ibig sabihin nun, because his faith was full of reverent. Ganun ang paggalang niya. Tinan niyo ang pagkakaiba nito. Kinuha ko yung verse ng dalawang verse. Genesis 4:4, Abel also brought a gift, the best portion. Hindi lang yung pwede. Hindi rin, pwede na yan. Okay na yan. Tama na yan. Sakto na yan. Hindi. The best talaga. Diba? Kaya paghaharap tayo na kay Lord, let us give to Him the best. The best smile, the best clap, the best job, the best dance. Kaya, yun ang kay Abel. Genesis 4 verse 2, while Cain cultivate the ground. Ano ibig sabihin nun?
Ang ibig sabihin nito, yung binigay ni Cain na handog sa Diyos, galing sa kanyang pagbubungkal, pagpapawis, pagpapagod. Bakit hindi tinanggap ng Diyos? Tinan nyo hindi ko nilagay yung verse Nang hinukuman ng Diyos si Adan, o ikaw, lalaki, mula ngayon, dahil nakinig ka sa salita ng iyong asawa, maghihirap ka, magbubungkal ka, magpapawis ka. Diyan manggagaling ang pagkain ninyong mag-asawa sa iyong pagod at hirap, and God cursed the ground. See? Noong una, hindi nagbubungkal, hindi nagtatanim si Adan, nakakain silang mag-asawa. Pero after the sins, after their fall, sabi na ng Diyos, ito na resulta ng kasalanan ninyo. Maghihirap ka na, magbubungkal ka, magpapagod ka, magpapawis ka, para may makain kayo because God cursed the ground. Kung sinumpa ng Diyos ang lupa at doon galing yung offering ni Cain, sa pananim di ba? Sa lupa, tutubo, mamumunga, i-offer niya sa Diyos yung mga fruits niya. Hindi natuwa ang Diyos. Bakit? God cursed the ground. Anything that God cursed, tapos ibibigay mo sa Kanya, hindi siya matutuwa. Ganun ang ibig sabihin nun. Amen? Amen. Now, pangalawa, why God pleased with Abel's faith and offering? Pangalawa, Abel's faith, acknowledging his need for God's forgiveness. Pagkilala, pagtanggap ng kanyang pangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Si Cain, hindi niya kailangan yun. Tinuro na ng magulang, sinabi na ng magulang para patawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Cain, kailangan hayop ang i-offer mo. Hindi niya in-acknowledge yung kanyang kasalanan, nanatilig siya doon sa mga fruits, sa mga crops ng kanyang pananim, mga kapatid. Genesis 4:4, sabing gano'n ulit, balikan ko ulit Genesis 4:4, Abel's brought a gift, the best portion of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel's and his gift, but not Cain. Hindi nga lang yung kay Cain. Bakit? Kasi hindi niya kinilala na kailangan niya ng pagpapatawad ng Diyos. Ang pananampalataya ni Abel ay recognize that no work or effort of his own could gain him acceptance before God. Tingnan nyo, ganito. Ang pagpapatawad ng Diyos, hindi mo mababayaran Hindi mo pwedeng suklian ng material, palitan. Kailangan mo lang talagang manalig sa Kanya at kilalanin mo na nagkasala ka rin. No work, no effort. Si Cain, todo effort. Bakit? Hindi ka makakaproduce ng mga bunga ng iyong pananim ng bungang kahoy kung wala kang effort. Kaya todo effort siya. Ang Diyos, hindi mo pwedeng todohan ng effort para mabayaran mo lang ang kanyang forgiveness. Hindi. You have to come to Him with faith. Cain wanted to come to God in his own way. But Abel was focused on the way of God. Tingnan ninyo. Ang laki ng pagkakaiba ng magkapatid na ito. Kung lalapit ka sa Diyos, katulad ni Abel, lumapit siya sa Diyos sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan niya. Ano sabi ni Frank Sinatra? I did it my way. Don't. Do it with your own way. Kailangan pamamaraan ng Diyos. Ano yung pamamaraan ng Diyos na acceptable offering? Through the blood, to the animal sacrifice. Si Cain came to his own terms, but Abel came to God's term. Tignan ninyo mga kapatid, kailangan ni Abel ng forgiveness. Kailangan niya ng mercy. Kailangan niya ng pagpapatawad ng Diyos. Bakit? Ganyan ang pananampalataya Pag may pananampalataya ka sa Diyos, talapit ka sa Kanya, kailangan linisin mo muna sarili mo. I-acknowledge mo kasalanan mo, kailangan tanggapin mo muna. Kaya pala, sa tinuro ni Jesus na prayer, give us our daily bread. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done.
Anong kasunod? As it is in heaven. Then, anong sunod? Give us this day our daily bread and forgive us. Yan ninyo. Sa pagkatapos humingi ng pagkain pang araw-araw, patawarin nyo rin kami sa aming mga kasalanan. Kaya, magkasama yan mga kapatid. Hindi pwedeng lalapit ka sa Panginoon, hingi ka ng blessing, tapos hindi mo naman in-acknowledge ang iyong kasalanan, ang iyong pangangailangan. We need God's grace. We need God's forgiveness because without it, mahihirapan tayong kalugdan ng Diyos. Yung mga taong nakakaranas ng forgiveness, ng mercy ng Diyos, doon nag-i-start yung blessing ng Diyos. Pero kung hindi mo na nararanasan yung pagpapatawad ng Diyos, yung para sa pangangailangan mo, paano mo mararanasan yung blessing ng Diyos? Do not do or come to the Lord in your terms, in your own terms, but come to Him with God's term, with God's way. Sa pamamaraan ng Diyos. Yun ang approach ni Abel eh. Yung pamamaraan ng Diyos, yung gusto ng Diyos. Merong sinabi ng Hebreo 9, verse 22 ng New Living Translation. Sabi niyan, in fact, according to the law of Moses, ayon sa batas daw ni Moses, nearly everything was purified with blood. Halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo. Pag nag-o-offer sila sa time ni Moses, pinapahina ni Moses ng dugo. Nililinis sa pamagitan ng dugo. Without the shedding of the blood, kapag wala daw yung pagbubo ng dugo, yung pagbububo ng dugo, there is no forgiveness. Ano ibig sabihin nun? Without blood, walang forgiveness. Tingnan ninyo. Anong sabi ni John the Baptist nang dumarating si Jesus para magpabautismo? Sabi ni John doon sa Jordan River, itinataas pag sa ostya. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nakita ninyo? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kung si Jesus ay hindi namatay sa krus, walang kapatawaran sa kasalanan. Kasi ang kapatawaran sa kasalanan, kailangan mayroong pag-shed ng dugo. Yun po ang ibig sabihin mo. Yan ang pinapakita sa atin ng Panginoon, mga kapatid. That's the genuine worship, the genuine faith. It is a matter of the heart. Nandun yun sa puso. And the last one, why God was pleased with Abel's faith and offering. Pangatlo and panghuli, Abel's faith was approved by God as a righteous man. Yun ang pagkabanggit doon. Ulitin ko ang verse 4 uli. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as a righteous. By faith, sa kanyang pananampalatayang ginawa, yung ginawa niya yun, that is an act of faith. Siya ay commended. Ang bagit dyan, commended pero ginamit kong step is approved. Mas malalim kasi yung approved sa commended. Pwede kang purihin, pero pang ano lang pala yun, pang hindi totoo. Pero yung pag sinabing approved, talagang approved. Yun point ko. Pero ginamit ko lang naman yung salitang approved. But sa Bible, he was commended as a righteous. Commended siya. Siya ay tinanggap ng Diyos, pinuri ng Diyos bilang isang matuwid. And that is the third step. Abel's faith was approved by God as a righteous man. Sabi ng verse 4. Through his faith, he won God's approval. Nakuha niya yung approval ng Diyos. Di ba naalala nyo yung sinasabi ko sa inyo nung nagsilis tayo ng Beatitudes? Blessed are those who thirst and for righteousness, hunger and thirst for righteousness. Ano yung ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito sa atin, mapalad daw yung mga taong ang hangad nila ay yung katuwiran, yung mabuhay sila sa katuwiran ng Diyos. Sa Bible, nauna muna yung faith and then righteousness. Kailan dumating ang righteousness? Ano ba nauna? Nauna muna yung faith. And Abraham had faith in God and he was called a righteous. Imagine, ang isang tao pala,
nagiging matuwid dahil sa pananampalataya. Pero hindi sinasabi, pag lahat may pananampalataya, lahat na matuwid. Hindi. Dapat pag may pananampalataya ka, yung pananampalataya mo, meron yung hinahanap na approval. Eh di kung lahat ng tao na mananalig ngayon, eh di sana talingin mo lahat ng tao sa labas. Nananalig ka ba sa Diyos? Oo, nananalig ka. Pero hindi lahat ng nananalig sa Diyos, may magandang buhay. Pero kapag nananalig ka sa Diyos ng totoo at tapat at sumusunod sa kanyang kalooban, doon ka magiging righteous. Magkaiba ito, mga kapatid. Pwede yung tao maging righteous sa pamagitan ng mga activities, ganyan. Pero, hindi yun sa harapan ng Diyos magiging righteous. Kasi ang righteousness sa harapan ng Diyos, hindi mo yung gagawin eh. Ang Diyos ang gagawa niya sa iyo. Yung kumbaga sa siya ang magtatrabaho sa iyo para maging good, approved ka sa Kanya. Para pag good and approved ka sa Kanya, wala kang ipagmamalaki. Kasi pag ikaw ang trumabaho, ikaw ang gumawa, kaya ka naging approved, eh di pwede mong sabihin, akin yan Lord ha. Nagpuyat kaya ako. Nag-coordinate kaya ako. Kaya galing ko. Wala na tayong pagmamalaki kapag ang Diyos ang gumawa ng righteousness sa buhay natin. Kaya ang righteousness, ang totoong righteousness, bunga yun ng pananampalataya. By faith, Abel, he was commended as a righteous. Si Cain ba ay hindi masipag? Napakasipag. Si Cain ba ay hindi magaling? Magaling. Pero tinawag ba siyang righteous? Hindi. Bakit? Kasi yung kanyang pananampalataya, hindi nakita yung tamang karakter. Faith and good character, you cannot separate that. Kailangan lagi silang magkasama. If you have faith, you have a good character. If you have a good character, then it leads you to have faith with God. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Hindi na ibig sabihin nun. Another one, it shows. Abel's faith shows remembrance. Ano po ang ibig sabihin ng remembrance yan? Balikan po natin. Abel's faith still speak even though he is dead. Sabi ng verse 4. Si Abel kahit patay na, yung salita, yung pananampalataya niya nangungusap. He was not only approved, but he was remembered. Ang sarap-sarap po ng ganun, naaalala ka pa. Amen? He left a legacy. Hindi lang na-mention sa Bible, hindi natin alam kung may asawa si Abel eh. Kung may anak siya, pero hindi na-mention eh. Si Cain nakapag-asawa sa malayong lugar, pero galing din yun sa lahi ng kanyang magulang. Eh kasi hindi lang naman si Cain at Abel ang anak ni Adan at Eva, marami pang iba eh. Genesis 4 ito, nang pinatay niya si Abel. Tapos, lumaya si Cain, tapos nag-asawa. Ang tanong nila, saan kumuha ng asawa si Cain? Dalawa lang silang magkapatid na anak ni Adan at Eva. In Genesis chapter 5, nandun nakatala ang mga anak ni Adan. Siguro, nagkalat-kalat na pag alis niya dun sa lugar nila, nakatagpo siya ng napangasawa niya, galing din sa lahi ng kanyang ama. Parang ganun. Pero, ang maganda dito, si Abel is, he left a legacy. Ano yung legacy niya? Eh, yun naman sabi ng Bible, di ba? Though he died, kahit siya ipatay na, he still speaks, nangungusap. The question is, what kind of legacy will you leave? Tayo sa mundong ito, ano pwede niyong iiwan na pamana? Ang sarap kaya nun, yung wala ka na pinag-uusapan ka pa. Uy, alam mo, nung buhay pa si nakaka-bless yun. Saya-saya nakausap. Nakakagaang ng kalooban. Uy, alam mo si ganito, nakakabwisit yun. Nakakainit ng dugo yun. Tumatakas ang baby ko doon. Imagine, wala na yung tao. Napag-uusapan pa, nangungusap pa. Gusto kong tularan yun. Ang ganda-ganda, bait-bait nun. Imagine, wala na. That's legacy. Oh, amen? What kind of legacy will you leave? Now, faith is meant to be passed down. Ang pananampalataya hindi pinamamana. Hindi yan namamana pala.
Hindi nangangahulugan yung tatay mo, nanay mo nag-e-El Shaddai, hindi nangangahulugan, nag-e-El Shaddai sila, pati ikaw nag-e-El Shaddai na rin. Hindi, kailangan, kung paano tinanggap ng nanay mo at tatay mo ang El Shaddai, ganun din ang pagtanggap mo. Lord, tinatanggap ko po kayo katulad ng pagtanggap ni Mama at saka ni Papa. Lord, binabago ko po yung buhay ko katulad ng nakita kong pagbabago kay Mama at kay Papa. Personal yun eh! Ang pananampalataya ay na hindi namamana pero pwede mong ipakita. Pwede mong sabihin. Kahit sabihin naman natin, anak ha, pagtanda ko, hindi na ako makakain ng El Shaddai, ikaw na mag-atin, ikaw na magpatuloy. Kung ayaw niya. Di ba? Ano kailangan? Magpapasya siya. Yun ang ibig sabihin nun. It is meant to be shared. To be passed down and to be shared. Kasi hindi namamana. Amen? Now, mga kapatid, faith, your faith, my faith, our faith is a gift from God. What you do with it is up to you. Bigay yan ng Diyos. Kung anong gusto mong gawin, nasa sayo. Kung gusto mong maging masunurin, kung gusto mong nakalulugod, kung gusto mong ayaw, nasa sayo. Si Abel ay nangungusap sa atin sa panahon ngayon. Sabi ng Proverbs 15 verse 8, the Lord detests the sacrifice of the wicked. Ang Diyos namumuhi sa handog, alay ng masama. But the prayer of the upright, ngunit ang dalangin ng matuwid, matuwid bakit? Dahil sa pananampalataya, pleases to Him. Amen? Tumayo tayong lahat mga kapatid. Let us all stand. Dakilang Ama, aming Diyos, salamat po. Tinuruan niyo po kami ng tama at nakalulugod na pananampalataya sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming pangunahan, samahan. Patuloy niyo po kaming kausapin sa inyong mga salita nang sa ganon, kami pong lahat ay mabuksan ang puso at isipan at makita po namin kung ano po ang mahalaga sa inyo. Panginoon, katulad ni Abel, kinalugdan ninyo, tinanggap niyo po siya, at higit sa lahat, siya po ay inyong kinumen, siya po ay inyong pinuri, at siya po ay naging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Hindi dahil sa mahusay magaling si Abel, kundi dahil sa ang kanyang puso ay masunurin, handang sumunod sa inyong kalooban, hindi sa kanyang sariling gusto at kagustuhan o kalooban. At sabi niyo, at siya po ay inyong kinalugdan. Panginoon, pag kami po ay inyong kinalulugdan, katulad ng sinabi ng Hebreo 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. And those who come to Him must believe that He exists and He rewards. Panginoon, pag nalulugod po namin kayo, Panginoon, You rewards. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang prayer ng aming mga puso. Gusto po namin maging katulad ni Abel na kinalugdan po ninyo. At kapag kami po ay kinalugdan ninyo, wala pong mahirap sa prayers namin para ipagkaloob ninyo, Panginoon. Amen. Dahil sinabi niyo yan sa Psalm 15 verse 8. Sa Proverbs 15 verse 8, you detest the sacrifice of the wicked. Namumuhig ka sa handog alay, sa dalangin ng masasama. But, the prayer of the upright, pleases to you. Panginoon, sapat na yon. Yung pag nalugod ka sa amin, sapat na yung Panginoon. Hindi kami mag-aalala kung anong hihingiin namin sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayers, lahat ng aming kahilingan, ang aming trabaho, ang aming employer, pati na po ang lahat ng aming mga itinataas at inilalapit sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Sa sunod,